Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Wednesday na po. Masayang Wednesday sa inyong lahat. Masayang Wednesday. Nelson? Masayang Wednesday, Jen. At siyempre sa lahat ng ating mga babayan, saan man panig po ng mundo kayo naroroon at anumang oras. Ngayon kayo nanonood, welcome po kayo palagi dito po sa Saganang Mamamayan. Ayan, at patuloy po ang ating pakiusap at paki-share nyo po ang ating Facebook Live, ang ating YouTube Live, siyempre po yung mga social media accounts natin, Nelson. Yes, yes. Oo. Parami ng parami. At saka siyempre po, especially dun sa ating Net25 News and Information sa YouTube. Yan. Para ma-hit na po natin yung gold button. Yan. 1 million followers and subscribers. Ayan. Yan. Ay, teka lang. Ano ba ang mainit? Nako. Umuusok, kumukulo sa araw na ito. Ito muna, Jen, ha? Oo. Bago yung umuusok dito sa Pilipinas, pag-usapan natin bahagya, itong mainit na usapin ngayon dyan sa Estados Unidos. Ganon? Oo. Kala ko, hindi tayo China. Dito muna, may kaugnayan ito. Estados Unidos mo. Ganon. Oo, may kaugnayan. Ganon. Sige. Kala ko, papunta tayong China. US muna tayo. US muna tayo. Sige, US. sige. Okay. Kasi diba, kahit anong nangyayari sa US, apektado tayo. Ay, oo naman. At saka, trendsetter ang Amerika. Di ba? Oo. Di ba napakahigpit ni President Donald Trump sa mga ibang lahi sa Amerika, di ba? Lalo na yung mga illegal Alien. immigrants. Oo. Kaya nga ngayon, nirarally yung ICE nila, no? Yun, yung Immigration Customs Enforcement. ICE. ICE ang tawag, oh. Kasi may Ice, mga ice, baby. mapagkamalan ka lang no? Hinuhuli ka agad Tsaka nagre-raid talaga Ay, sila. oo. Oo. Pero ito pong pinakamatinding pangyayari ay naganap. Ito, taon-taon, inaabangan to sa Amerika dyan Ano yan? Yung Super Bowl. Yung football. Kung sa National Europe. sports nila yan Oo. Hindi, baseball sa kanila Ganun ba? Hindi, ang national sports. Pero, mas National matindi- pastime. Oo, yan. Masikat ata ito kasi sa basketball Sa kanila. Sa kanila. Sa Europe kasi, karamihan soccer. Mga Oo. ganyan. Yan. Sa Alam mo- Amerika, ay, yan, football. Yung Super Bowl. Super Bowl. Alam mo ba ang nangyari? Oh. Ang inaabangan dyan talaga ay bukod dun sa laro, yung halftime Yung, di ba, pagka sa basketball, may halftime, may break yan di ba? Yes. Dun sa kanila, may show, halftime show. Ganun. At yan talaga pinanonood sa Amerika. Oho. Alam mo ba sa kasaysayan ng Amerika, tuwing meron daw halftime show sa Super Bowl, di ba sa Pilipinas, pagka nagboxing si Manny Pacquiao nung araw, Oo. walang traffic, walang krimen, Nahihinto talagang lahat. Doon naman sa Amerika, ang kanilang barometer Oo. ay yung metro ng tubig. Paano metro ng tubig? Meron kasing supplier ng tubig, di ba? Di ba? Sa Oo. atin ay Nawasa, Oo. MWSS, Manila Water. Oo. Kapag ka halftime show ng Super Bowl, kagaya nung nangyari nito lang nakaraan, Oo. humihinto yung walang gumagamit ng tubig, Jen. Talaga? Oo. Talagang Ang sabi nila dyan, Yun ang kanilang barometro, Oo, kasi merong inobserbahan nila yan ng ilang mga taon Talagang humihinto, parang di ba yung gumagalaw yan Oo, Makita mo umiikot, gano'ng karami yung umiikot, lumalabas. oo. Doon sa ang ngayon sukat nila sa New York City, huminto talaga, walang gumagalaw na tubig. So, ibig sabihin, walang aktibidad sa mga bahay-bahay, opisina, walang naguhugas ng kamay, walang nasa toilet, walang nakatutok sa TV. Oho. At pagkatapos ng halftime show Okay. ng Super Bowl, bigla ngayong biglang ubos ang tubig ngayon. So ganun. halatang halata na Parang nagbukas bigla ng faucet sabay-sabay. paubos kagad yung tubig. Oho. Kaya Galing, ganun kasikat ang Super Bowl. Oho. And dito sa nakaraan, kaya naging controversial ito dahil nag-tweet o nag-X. Di mo kasi maintindihan kung ano yung Twitter, kung X o Twitter. Oo nga. Parang ayaw kasi nila, parang hindi pa matanggap yung X Kasi ang pangit, di ba? Naalala kasi nila yung X nila. Kung tweet na lang kanya, mabuti Ayun. pa. Nag-tweet si Donald Trump. Oh. Ang sabi niya, apakapangit naman. Ayan, no? Ayan, absolutely terrible. One of the worst. Gano'n?
whatever, it makes no sense. Ganon? Ayan daw eh. So, binatikos ng presidente ng binatikos Amerika? presidente. Yun pa namang pinaka-inaabangan ng buong Amerika, yung halftime show? Yes. Kasi sabi niya, ba't ganun? Oh. Walang nakakaintindi sa mga sinasabi ng singer. Dahil halos buong set nito ay kinanta sa wikang Spanish. Ayan o si Bad Bunny, Jen. Ito, tinanong ko sa anak ko, sino ba yung Bad Bunny na yan? Oo nga. Sikat na sikat pala yan sa buong mundo. Eh tayo, hindi natin masyadong kilala, di Sa ba? atin, ang sikat sa buong mundo, Bugs Bunny. Bugs Bunny, bata tayo. Bata pa lang tayo. Ito na pala ang sikat. Ang kaibahan yan, Jen, sa sumikat sa Amerika, hindi siya nag-translate ng kanta niya. Spanish talaga. Ganon? Oo. Aba. Siyempre si Trump, medyo, bago pa man pala itong Super Bowl na ito, kontra na itong grupo niya sa... Itong grupo ni Bad Bunny. Bad Bunny. Doon sa mga panuntunan na gano'n, na parang baliwalain yung mga immigrants. Yung So, mga, itong performance ito, sa halftime show ito sa ng ano? halftime show yan. Aba naman, Ngayon, Jen, di ba ang Amerika, ang dami nang nakatirang iba't ibang lahi dyan. Oo, totoo naman. Dito ay na-highlight yung bang kultura ng mga South American, yung Puerto Rican kasi itong si Bad Bunny. Puerto Rican. Puerto Rican. Tinan mo yung mga bandera, Oo. Puro South America pala yan eh. Ibig sabihin, yung mga yan ay matagal na rin nasa Amerika at parang iniha-highlight nila na dapat ganito ang Amerika. I-embrace natin ang iba't ibang kultura. Parang nakubgob sila dyan ng Amerika, ng Puerto Rico, no? Kaya nga. Oo. Sa kabila po ng napakatinding pagbatikos ni Donald Trump, mukhang ang sabi naman ng mga audience talaga, wala naman problema. Naintindihan naman namin. Maganda naman yung kinalabasan. Ganon. Maliban na lang doon siyempre sa mga die-hard supporter ni Trump, di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Ano ibig sabihin nito, Jen? Ibig sabihin nito, ang mga tao, ayaw nila nung, dito lang tayo, isang bansa lang tayo. China, hindi yan. Hindi natin kasali yan. Lalo ngayon ang Amerika, no? Sentro na ng halos mamamayan ng buong mundo yan, eh. Totoo yan. Diba? Hindi mo na Kasi ngayon, meron pa rin naniniwala na pagka hindi ka sa amin, kalaban ka namin. Kung kulay ganito kami, dapat ganitong kulay ka rin. Parang Republican tsaka Democrat. Sa kanila politika lang yan, eh. Yes. Yung ganon. Pero pagkadating sa mamamayang Pilipinas, mamamayang Amerikano, walang pagkatalo sa kanila. Kaya ikaw, kay Republican, kay Democrats ka. Totoo. Di ba? Priority nila ang mamamayang Amerika. Kaya huwag tayo yung magbabangit ng pro-China, anti-China dito sa Pilipinas kasi hindi naman usapan yan eh. Hindi ganyan eh. Bakit? Ngayon. Mali yung naratibo na yon. Mali. Pumunta ka ngayon sa mga mall. Kahapon, nasa mall ako eh. Magugulat ka, akala mo nasa China ka eh. Kasi kasi itong month na ito, yung kanilang New Year. Chinese New Year. Yes. Yung mga design, di ba? Yes. Yung mga nakasign doon, hindi mo rin maintindihan eh. Pati nga sa mga restaurant ngayon. Oo. Di ba? Ibig sabihin, part na po natin sila eh. Kaya hindi po pwede. Meron daw ata magda-dragon dance no sa office ni Senator Kiko eh. At saka ni Commodore, at saka kay Senadora Risa. Hindi pwedeng narrative na dalawa lang ang dapat. Totoo. It's either you're pro-China or anti-China. Hindi ganon. Mali po, mali Mali yan. yun. Ha? Lalo na at mainit ang usaping ito, hindi natin maiaalis na ang pag-resolve dito sa disputes na yan, sa mga teritoryo, ay hindi naman natin po pwedeng gamitin yung gusto nyong paraan na makikipagtalo. Yun na nga. Hindi. Ang sabi ho ng arbitration ruling, dapat daanin nyo yan sa negotiation. Kapag ka negotiation, dapat kalmado. Kasi kung... Diplomatic words. Diplomasya. Diplomasya, pati tao, isip, pati pananalitang ginagamit. Kasi kung papatulan mo ng papatulan, pinalalagablab yung problema, di ba? Katulad nito, Jen. Naalala mo yung sinabi mo sa akin, tinanong mo ako kahapon eh. Na ano Di ba nung inadapt ng Senate yung resolution na kinokondena sa statement ng Chinese Embassy, ang tanong mo sa akin eh,
Hindi ba binabawalan yung mga Hindi ba gumante, senador? no? Oo. Hindi ba gumante yung... Hindi ba binawalan sila pumunta ng Oo. China? Kasi alam mo, Nelson, sabi ko nga sa'yo, ako, sa kabilang banda, nalungkot ako, Kasi una, kaibigan natin yun, Si Senador Francis Tolentino, di ba? Oo. Isa yan sa naban sa China. Iniimbitahan nga tayo pumunta ng Hong Kong. Boss, kako, delikado tayo. Huwag tayo tumuloy. Di ba? Samantalang, sino sa mga senador natin ngayon, Nelson, ang walang... Transaksyon. Ayaw ko sana gamitin salita. Diplomatic words tayo. Pwede kasi bumibili doon, di ba? Ganun, Pwedeng, walang di ba? transaksyon Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Sa Macau. Yan. O sa iba pang panig ng China, Oo. di ba? Walang tinatago sa... di ba? Alam mo bang nangyari? Anong ginawa ng China? Pagkatapos ng programa natin, makalipas ang isang oras, naglabas ng statement ang Chinese Embassy. Di ba may binasa ka kahapon? Yung sagot doon sa ano? Iba pa yun. Political stunt daw yun, di ba? Yes, oo. Pero nung nabanggit mo yun, hindi pa ba sila pinagbawalan? Sabi ko, hindi pa naman. Oo. Parang nagkaroon sila ng idea Ganon? doon sa sinabi mo. So, binan na yung senador. Senador to. Hindi. Opisyal ng militar. Meron silang binan, pero yung naglabas ng resolusyon na persona non grata ang Chinese ambassador. Di ba? Meron palang Meron grupo na nagdeklara. Yung Municipal Council ng Anong Pag-asa Island? munisipyo ng Kalayaan. Kalayaan. Palawan. Oho. Ayan, may mga pangalan, ha? Lahat sila nakapirma dun, eh. Pumirma. Ang sabi ng China, bawal daw silang pumasok ng anumang teritoryo ng China. Oho. Kabila po dito ang Hong Kong at Macau. Oho. Ang ginamit nilang salita dito ay sa prinsipyo ng reciprocity. Reciprocity. Ibig sabihin, Oho. kung anong ginawa mo, yan din ang gagawin. Ganon. Pero yung reciprocity dyan kasi, yan ay ginagamit sa positibong paraan, Oho. Ang ibig sabihin, pagka niluwagan mo mga rules dito, binabaan mo yung tax, dapat ganun din yung gagawin. Oo, tama. Ngayon ko lang nakakita na ginamit ito sa hindi maganda, negatibo. Oho. Na parang yung reciprocity na to. Oo. Kasi nga naman, di ba, naglabas na ng resolusyon. So, yung resolusyon ito, sagot doon sa Pag-asa Municipal. Yes. Hindi yung resolusyon ng Senado. Hindi. Okay. 16 na official Oho. ng ng municipality ng Kalayaan, Palawan. Mula doon sa mayor ata. Ayan, hanggang sa mga konsihal. Yes. Ayun. Ang sagot naman nila doon sa binasa na natin kahapon, di ba? Oho. Doon sa resolution ng Senado, it's a political stunt, di ba? Tama. Parang Mukhang mga ignorante daw ata. Sa diplomasya. Well, yun ang kanilang mga ginamit na terminology, di ba? sumagot naman ngayon si Senador Tito Soto. Tika lang, wala bang sagot ang Kalayaan doon sa ano? Ang sumagot dyan, Jen, ay ang DFA. Akala ko sumagot din yung mayor. Yung mayor, alam ko, parang si Mayor Alindogan, may statement ata kanina. Ano ba sabi? Hindi ko Sabi na niya, pakinggan ginagalang namin po yung kanilang pasya. Ah. Okay po sa amin yan. At saka sabi niya, wala din naman akong balak magpunta ng... Hindi naman namin parang priority, mga opisyalis ko. At saka siya bilang mayor, ay wala naman daw silang paanong pumunta ng anumang lugar ng China. Palawan lang naman. Diba? Yun lang man ata ang kanilang sagot. Ito naman ang sabi ng Department of Foreign Affairs. Okay. Which is, ito naman dapat talaga ang sumasagot. Kasi hindi pwedeng kung sino-sino ang sasagot dito. Totoo. Ang sabi ho ng DFA, hindi makakatulong ang nangyaring ito para mapalakas ang mabuting ugnayang diplomatiko. Diplomatic relations. Oo. Ito, ang sabi, while preventing the entry of foreign nationals into their territory is a country's sovereign prerogative, such actions do not contribute to fostering good and vibrant bilateral relations. Ayun. Especially in reinvigorating people-to-people interaction, which both the Philippines and China have committed. The so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026 declaring the Chinese ambassador to be a persona non grata in the municipality. Yan yung sabi ng Chinese Embassy.
The individuals involved in fabricating the said resolutions are not welcome to enter China. Yun naman yung sabi. Pero ako, sa tingin parang mabait pa nga yung China. Kung ako, well, wag na. Ayoko, baka sana sasuggest na naman tayo. Baka nakikinig na. Magka-idea, wag na. Ang ibig lang naman namin sabihin dito, tama, kung ayaw ho natin na lumala pa ang sitwasyon, di maghinay-hinay lang tayo lahat, di ba? Pag-usapan natin yung issue, wag na yung patot sa dahan. Di ba? Kaya kung ako dyan, sige po, bahala na kayo, DFA. Alam na po ninyo ang mga dapat ninyong gawin kasi baka kami, o kaya naman ibang opisyal, hindi sapat ang aming kaalaman. Yes. Kung ang pag-uusapan ay diplomasya, yung pakikipag-usap, etc., etc. Ang totoo niyan din, matatanda mo nung kahapon din yata ito Hindi lang natin nabasa. Naglagay na talaga ang DFA ng magsasalita. Yes. So, yung Assistant Secretary, Yes. na siya na po ang official na magsasalita kapag ang pinag-uusapan na yung may kinalaman dito sa West Philippine Sea Yes. at saka yung sa usaping ito. Yes, Kasi basta siya sigalot dyan. expert. Saka isang taon ng Coast Guard din Coast Guard at expert sa diplomatic relations. Ibig sabihin, Oo. tigil na po si na Commodore J. Tariela. Yan. Kasi pagka nagsalita pa sila uli, baka humaano na sila, makaso ng administratibo. Kasi mahigpit na yung sabi na... Hindi pagsunod doon sa ano. Oo. At saka ako dyan, siguro, kung ako ang Pangulo, magsalita na rin sa Executive Secretary Ralph Recto. Inaatasan na namin kayo, bayaan na natin ito, pakupain natin ang sitwasyon, ang Yes. tensyon, bayaan na po natin ang DFA yung magsalita. Kasi hindi naman... Once and for all, di ba? Hindi naman ito personal pride ang nakataya Oho. Hindi rin, kundi ito'y kapakanan ng buong bayan, di ba? Totoo. Minsan masasaktan ng personal mong ego, pero alalahanin mo ang kapakanan ng buong bansa. Totoo. Hindi ba? Sila kasi, anytime, pwede silang, kasi sila mga senador, mayayaman, may pera sila. Pagka nagkagulo sa Pilipinas, anytime, pwede silang pumunta na kung saan gusto nila pumunta. Ayun nga. Ay, ang mamamayang Pilipino, yung mga pangkaraniwan, anong gagawin natin? Aha. Di ba? Yun. Dahil dyan, tama siguro, no? Ipaubaya na lamang natin. Pero mas maganda. Sa part naman ng mga senador, siguro, mag-ceasefire na rin muna sila. Di ba? Si Senador Erwin Tulfo na nga ha? Na siya ngayong bagong chairman ng Committee on Foreign Relations. Ayan, ang nagsabi na maghinay-hinay na muna tayo. Daanin natin sa diplomasya. Pero counterproductive yung resolution ninyo Ayun, isa Di pa yan. ba? Parang sabi mo, eto gawin natin, mapayapa, pero meron kang nanununto ka sa kabila. Sinikmuraan mo di ba? Hindi siya magre-reconcile. Ayun. Kasi unang-una, hindi ho talaga natin mare-resolba ang usapin na ito. Ang gusto kasi ng iba dyan, eto kanina, nag-browse ako sa mga pelikula. Pelikulang Pilipino. Makikita mo na ang mga pelikulang Pilipino, yung action, yung mga bida Fernando Po Jr. Ay, paborito ko, Lito Lapid. Lito Lapid. Yung Cuadro de Alas. Yan. Paborito ko. Karaniwan dyan, Leon Guerrero. ay mga, mga kwento ng mga simpleng tao lang na dinadaan ang katarungan sa pamamagitan ng pakikipagbagpakan, di ba? Halimbawa, naapi ka, pero bandang uli, gaganti ka. Siyempre, nabugbog sa bida Nabugbog ng kontrabida sa umpisa Kaya kung gusto mong maging bida, parang ganun ang forma ko, di ba? Parang poporma ka na. Ako bida dito, Hindi pwede, tayuhan kayo. Hindi pwede. Pilipinas atin ito Parang brusko ang dating, Ganun sana, kung sa totoong buhay, pwede yan. Ang problema, hindi po yan, outdated yan kung ang pag-uusapan ay territorial disputes. Kasi mismong UNCLOS, mismong ang arbitral ruling, ang nagsabi, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan sa mga boundary ng inyong mga dagat, bawa yung exclusive economic zone mo. Totoo, overlapping ay naman talaga nag-overlap sa iisi ng isa, hindi pwedeng mag-away kayo. Pagkakasunduan kung nasaan yung boundary ninyo. Totoo. Maglalagay talaga kayo ng coordinates dyan. Totoo. Kasi dagat yan Madali kasi pagka landlock. Di ba yung landlock? Kitang-kita mo agad Kasi puro kayo lupa Mahirap. Oo. Kaya,
kapag ka merong mga tao, mga kapwa natin Pilipino, na ang advocacy ay atin ito, hindi kayo pwede rito. Yung parang nakikipag-away, nakikipaglaban, hindi ho totoong makabayan yun. Bakit? Aha. Kasi hindi mareresolve eh. Hindi yun ang paraan eh. Naku, marami masasaktan dyan, Nelson. Wala tayong magagawa. Yun ho ang desisyon ng arbitral ruling eh. Oho. Baka hindi nyo kasi nabasa. Bagay kasi ang katotohanan, masakit talaga minsan. Masakit talaga. Oo. Kaya nga ako, nasasaktan dyan kapag ka sinasabing, ang gwapo mo ah. Oh, well, masakit talaga. Parang Masakit tinutusok eh. ng karayong puso ko. Ayaw ko na eh. Kaya mga babayan, wag ho tayong malilito na para bang ang kontrabida ngayon ay yung nag-a-advocate ng makipag-usap tayo sa China. Dayaan natin sa maayos na pamaraan na ang para bang bida ay yung hindi, umalis kayo dyan, atin yan, teritoryo natin yan. Hindi ho kasi maayos ng sigawan ito. Bakit? Hindi ho yung paraan na itinuturo Ay, ng... hindi na sinasabi ng arbitral ruling. Mismo ang UNCLOS na ipinagmamalaki nila. Yun nga sinasabi ng China, di ba? Usap tayo, unilateral, wag bilateral. Kasi pagka may sumali yung iba, nagugulo eh. Tayo muna mag-usap, magkasundo muna tayo. Di ba? Yes. Kayo na lang gusto mangyari sa atin eh. Di ba? Kaya lang, siyempre, sa mata ng mga Pilipino, lalo na yung mga hindi naman masyadong nakakapakinig ng mas maraming paliwanag tungkol dito, ang naaalala nila yung pelikula ni Lito Lapid. Yung pelikula ni Fernando Poe Jr. Yung mga lumang pelikula ni Eddie Garcia, Tagahanga ka na na yan. ang bida ay laging palaban, laging suntukan, laging nakikipag-away. Yun yung napipinda. Kaya ngayon, akala nung mga politiko, hindi, dapat ganitong karakter natin. Yan daw ang susunod, yun daw ang magaling eh. Ay pagka ganon, personal na interest lang ho nila sinusulong nila. Yung sumikat lang sila. Hindi nila mahal ang Pilipinas dahil isinasa panganib nila ang kaligtasan ng mga Pilipino. Sinusubo tayo sa away eh. Na hindi naman mareresolba ang issue dahil hindi nga po pwede yung ganon na At saka hindi tayo pwede makipag-away sa China. Hindi. Sabi nga nakita ko nga yung video ni Pangulong Noy. Sila po ay 1.3 billion ang mamamayan. Tayo po naman ay 130 million lang. Wala pa tayo 1% ng kanilang mamamayan. Kaya diba? yun pa. Pero sabihin na natin patas tayo. Pareho tayo ng lakas, ng puwersa. Hindi pa rin po pwede. Hindi pa rin tama. Dahil bawal nga ho sa international law. Hindi na ina-advocate. Pati kaya nga nabuo natin ng United Nations eh. Kasi yan ang magparaan. Kung hindi kayo magkasundo, meron tayong gigit na. Magkasundo tayo, mag-usap tayo. Ang pwede lang gumawa niyan, Amerika. Yun lang nga. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi naman tayo Amerika, di ba? Hindi ho po pwede. Kaya kung gusto natin na maging malinaw, ay ito pong teritoryo ng Pilipinas, ha? Ito, China, dito ka lang, ha? Makikipag-usap tayo. Hindi natin maiwasan negotiation dahil yun po ang nakasulat sa arbitral ruling, negotiation. Yan. Walang sinabing, magbugbugan kayo hanggat kaya ninyo. Walang ganon. Wala ba sinabi yan, bato-bato pick na lang tayo para... o kaya toss coin na lang, ano? Di ba? Ayun nga. Para hindi... Pero yun pala, no? So, ngayon, sino man sa mga opisyales ng Pag-asa Island ay hindi makapupunta. Iimbitahan ko pa naman sana sila. Pumunta ng Hong Kong. Di ba pa pwede? Municipality, tingnan ko lang, ha? Oo, sige. Municipality of Kalayaan, di ba? Oo. Palawan. Iba-iba yan eh. Ang munisipyo ba, Pag-asa o Kalayaan? Kalayaan eh. Kalayaan, Oo. okay. Oo. Nga, nandun nga sila sa dagat. Ano. Sa maliit na isla lang yan eh. Maliit na isla. Diba? Iba pa yung Pag-asa pala. Ano? Yung Pag-asa Island kasi, iba pang lugar Iba pa yun. Kasi ano yan eh, parang ilang isla yan, Nelson, na magkakatabi eh. Oo. Ang ginawa nga lang, alam naman, di ba, yung Pangulong Marcos nung time na yon, ang inoccupy natin na yan, yung Pag-asa Island na yan. Pero dapat, maintindihan nyo, hindi po kayo pinamimigay, ha? Hindi po, hindi. Walang nagsabing ipamigay kayo. Ang sinabi nilang Senador Marcoleta, na pilit nilang binabago ang kahulugan, i-give up na lang yung Pag-asa, yung KIG, doon sa coordinates ng West Philippine Sea. Para maging madali ang paggawa.
Pero yung teritoryo as ipamimigay, hindi po yun. Hindi kasi po pwede kasi atin na nga yun Atin na nga, doon na nga, occupied na eh, di ba? At maging, kumbaga, kahit ang ibang bansa naman, hindi rin naman basta-basta tatanggapin yan. Di ba? Para ano pamimigay mo? Ganun? Hindi. Paano yung mamamayan? Paalisin mo ba yun? Hindi rin naman ganun eh. Di ba? Parang yung issue din ng Sabah. Di ba? Sabah, Malaysia. Yes. Well, ito nga, may matibay pa nga tayong batayan dyan na, Dispute din yan. di ba? Ang Sabah nga, di ba? Yung, ano yun, yung... So, sultan ng sultanate. Sultanate Sulu yun eh. di ba? Oo. Yan nga, kay pakikipaglaban talaga natin Pwede mo pa makuha. Kasi, di ba, Sultanate of yung sa Sabah umuupang nga sa kanila eh. Oo. Di ba? Kaya lang, ang contention ngayon ng Malaysia, yung mga tao doon, pinili nila na magpasakop Maging sa Malaysian. Oo, Di ba? Kaya yun ang problema. Malaking isla yan, yung Sabah na yan. Oo. Di ba? Pero bukod dyan, meron pang iba dyan. Meron pa bang iba na pinagtatalunan din? Nag-file na ho ng formal protest ang Malaysia laban ho sa dalawang maritime law ng Pilipinas. Yan ang sinasabi ko. Oo. Ito yung batas na ang tingin nila ay sumaklaw sa kanilang teritoryo. Sa itong dalawang batas na sinasabi nila ay yung Philippine Maritime Zone Act Oho. at yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Dito kasi idinrawing natin dyan yung mga hangganan ng dagat natin eh. Ha? Oho. Ang sabi ng Malaysia, naku po, pumasok kayo sa teritoryo ng Malaysia, kinain nyo yung hilaga ng Sabah. Nako, yun na. Batay ho sa Malaysia New Map 1979. Ganon? Sabah is part of Malaysia and this is recognized by the international community. The people of Sabah have already exercised their right to self-determination. Oho. The status of Sabah being in the Federation of Malaysia. Ayan po naman ang sabi ni Foreign Minister Datuk Seri Muhammad Hassan. So meron tayong formal complaint ba itong ginawa ni Formal protest yan. formal protest? Oo. Kasi di ba ihinihain natin to sa UN, United Nations. Yung itong batas na ito tungkol sa Philippine Maritime Oho. at yung Philippine Archipelagic Sea Lanes. Nako. Kasi ganyan ho talaga yan. Ang pagbuo ng mga teritoryo at hangganan, kapag ka walang nagprotesta, swerte ka. Ang problema, pagka may tumutol, Yun kaya nga. kailangan nga ho ng negosasyon. Ito yung sinasabi natin. Ngayon, imamapa mo ngayon yung dagat ng Pilipinas, di ba? Oo. Sinakop mo yung Malaysia. Tinutulan nila yan. Totoo. Anong magiging remedyo dyan? Pag titingnan nyo kung alin yung hangganan yung dalawa, magkakasunduan nyo, dito lang kayo, ha? Di ba Eto, pwede amin yung na to. brusko yan? Huwag kang ganyan. Amin Hindi yan. pa, amin yan. Sakop nyo kayong, sakop yan ng exclusive economic zone, 200. Pag gagawa kami ng resolusyon, pag gano'n, hindi pa pwede ganyan yan? Hindi po pwede. ganun? Kaya mga babayan, kung kayo po ay nagkataon na nakikinig, nanonood ngayon, maintindihan ninyo na mali yung sinasabi ng iba na kapag ka nasa loob na ng 200 nautical miles exclusive economic zone, ay automatic atin agad. Paano yan? Malaysia nga, sinakop natin eh. Kasi talaga namang overlapping lahat yan. Yes. Hindi pa yan dyan. Ano ba? Yung Taiwan. Ayan, Mula sa Batanes hanggang Taiwan. Nako, lagpas-lagpas yung 200 nautical miles na yan. Sasakupin natin yan. Pati Taipei. Bantakin mo nga, pati tilaok ng manok, narinig natin, galing dun eh. Di ba? Paano mo ngayon ipipilit? Ha? Oo. Paano mo ipipilit na, hindi. Ano yan 200 nautical miles yan eh. Amin yan. Teritoryo natin yan. Pilipinas yan. Yan yung sinasabi natin na pagka ho tayo naniniwala sa mga taong ganyan, maliligaw tayo. Oo. Di ba? Hindi mo po pwedeng ganun eh, no? Hindi po pwede. Hindi mo po pwedeng, mayroong kaming, pag sinukat mo, hindi, sinukat namin, lagpas din kami. Overlapping nga eh. Kaya dito Diba? pumapasok dyan yung kahalagahan ng coordinates. Yan. Kasi matutundon mo, 200 nautical miles ka nga, pero boundary na ng ibang bansa yan. Oho. So dito ka lang. Kaya kung may overlapping, nagkakasundo ang dalawang bansa. At hindi nag-aaway. At ang totoo, hindi nga lang dalawang bansa, minsan 3 bansa, 4 na Totoo. bansa pa nga
Di ba? Nag-overlapping eh. May sample dyan eh. Yung overlapping ng EEC natin at ng Indonesia, nag-overlap din pala yan. Oo, tama ka. Alam mo ba na yan lang sa lahat ng mga nag-overlap na EEC, yan pa lang ang na-resolve. Nakipag-usap na tayo sa Indonesia. Oho. Pero alam mo ba kung ilang taon bago yan natapos? Bago nagkasundo yung dalawa? Nagkasundo. Oo. 20 years. Matagal pala, no? Paano naman magiging madali kung hindi pa kayo nag-uusap, nag-aaway na kayo? Sabi nila, hindi, kasi binobomba yung ano natin, inaapi yung mga Coast Guard natin, inaapi yung mga tauhan natin, yung mga mangingisda natin, inaapi, kaya ang gusto natin, gumanti na rin tayo ng marahas. Nako, Yun maling-mali yun. Oho. Kasi hindi nga ma-re-resolve yung issue. Oho. Kasi alam nyo kung ba't nagbobombahan, bakit nagtutubigan? Kasi hindi nyo malinaw kung hanggang saan kayo eh. Ang akala nung nambobomba, pumapasok kayo sa teritoryo nila. Kasi kiniklaim naman talaga nila yun. Tayo naman, hindi, teritoryo natin ito. Paano ma-resolve ba yan? Bobombahin mo, o makikipag-away ka na lang? Gagamit ka ng karikature ng kung ano-ano? Hindi. Umupo kayo, pag-usapan nyo, teka, ba't kayo nang bobomba? Amin na ito eh. Ay, hindi, amin yan eh. Hindi, pagkasunduan nyo. Malimit dyan yung sa may Scarborough Stall tsaka yung Baho de Masinloc, di ba? Kasi nga, may Scarborough, may... Nasa loob ng ECC. Nasa loob ng EEC natin. EEC. Problema, Sila nakaupo. occupied ng ano. Nila. Oo. So dahil occupied nila, meron silang 12 nautical miles territorial water, Oo. territorial sea. Oho. Paano yun? Mag-ataway nga, mag-aaway. At ang ganyang sitwasyon, Nelson, ito mga kababayan, hindi lang po sa Pilipinas nangyayari. Hindi yan. lang. Sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, ganyan din po Ganyan sitwasyon. din. Pero paano re-resolvehin? Oo. Una, siyempre, mag-uusap. Mag-uusap. Oo. Pangalaw, kaya yung mag-usap, mag-gera nga kayo. Di ba? Pero bawal pala yan eh. Yun palang narinig ko yung Gulf of Mexico. Oo. Ang gusto pala ni President Trump, baguhin na yan. Anong gagawin? Gulf of America, America daw pala. na rin, Oo. no? Ayun, sabi niya, hindi ka papayag. Na yan ay Gulf of Mexico. Kasi although yung Gulf of Mexico, bagamat tinawag na Gulf of Mexico, hindi naman talaga kabuuan pag-aari ng Mexico. Kaya ang gusto ni President Trump, gawin natin yan, Gulf of America. Ganun ba? Sabi nung Mexico, Ano ba't sabi teka? ng Mexicans? Ay, naghahasa ng labay. Naghahasa ng labay. Sige, tuloy mo yan. Di ba? Yung South China Sea na napakalawak po. Hindi naman yan lahat pag-aari ng China. Hindi. At saka, ang nagpangalan pala dyan ng South China Sea, mga European Voyager. Ganun Yung mga ba? gumagawa ng mapa. In reference sa China, South nga ng China eh. Pero yun nga, hindi ibig sabihin na ni-reference nila yung China sa pagpapangalan ng dagat, puro sa China yon. Yan din yung point ni Senador Marcoleta dyan. Hindi dahil sa hindi mo isasakupin ng West Philippine Sea, yung Kalayaan Island Group, hindi na sa atin yon. Di ba? Kaya lang ang complication, dun sa mga batas na ginawa, ang West Philippine Sea, sakop niya yung Kalayaan Island Group. Yan. Yun ang complication kasi hindi nga siya pinapayagan. Kasi may mamamayan na talaga tayo doon. At kinilala na yun ng ating mga batas. Di ba? Pero para isama mo siya sa West Philippine Sea, parang mahihirapan. Kasi wala siyang buong dagat na papalibot doon dahil ayon ho sa arbitral ruling, hindi mo pwedeng igrupo yung magkakahiwalay na lupa doon. At ayun, tama. Kung yung lupa, kasi mga features ng iba-iba, no? May island, may batuhan, iba naman kung ano-ano. Ibig sabihin, bawat sa international law pala, may iba-iba palang pagtrato doon, no? Totoo. Kapag isla, rock, reef, kung ano-ano pa man. Mayroon palang mga umiiral na batas natin, hindi pala, ng buong mundo, iba ang trato kumpara sa iyan ay lupa o isla na. Base dun sa napagkasunduan na United Nations Convention on the Law of the Seas. Na kapag ka isla, meron niyang territorial sea, nag-generate ng 12, meron pang 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ang trato natin dyan sa pag-asa, yung sa KIG, Kalayaan Island Group, ay isla. Yan. So dapat meron yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang na-generate lang daw ata niya ay 12 nautical miles. Kasi nga, hindi dati, yun ang claim natin. Ayan, tama. Kaya nga KIG Group, di ba? Ang problema, nung
nagdesisyon ng arbitral ruling, sabi niya, sa sprat list, ay hindi po pwedeng maging grupo-grupo. Dapat yan, individual. Although kayo ay archipelago, di ba? Kasi nga kapuluan tayo, hindi naman pwedeng iiral yung ganitong gusto ninyo. Hindi po pwedeng buuin. Yan. Oho. So, dahil doon, lahat ng isla doon, hindi isla, bato, rocks. Oho. So, wala siyang EEC. 12 nautical miles lang bawat isa. Iba rin pala yung rocks na low Low tide tide. at saka high tide. At saka iba rin yung rocks na kung ano-ano man ang tawag. Ano? Pagka high tide elevation, yun yung rock, ibig sabihin, kahit mataas ang tubig, kita pa rin siya. Oo. Meron siyang 12 nautical miles, territorial sea. Ayun. Pagka high tide, hindi makita. Lumubog. Low tide, Oo. tsaka lang Makikita mo lang yun, oo. wala siyang wala siyang dagat. Oo. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-claim. Kaya pinapaalis nga yung sa si Mischief Reef. Yung Mischief Reef, China yan. yung naka-occupy doon. Oo. Yun pwede nating paalisin. Yun nga yung sinasabi. Oo. At yung mga disputed area na katubigan lang naman, ang sabi nga ni Senador Marcoleta, ang Sakop. suggestion niya, sa kanyang suggestion dyan, magkaroon na lamang tayo ng libreng pangingisda lahat, open for all. Di ba? Parang fishing right tayong lahat. Yan yung naging desisyon sa Scarborough Shoal. Yun. Na doon naman, natural fishing ground, Oho. hindi mo pwedeng pagbawalan ng Vietnam ng mga isda doon. Lahat tayo Ang doon China pwede hindi napatan. rin. Oho. Mga Pilipino hindi rin. Lahat tayo po pwede doon. Ang talo lang natin, Nandun sila sa Scarborough Shoal. Naka-occupy sila at saka ang doon. talo pa natin, Nelson, Oo. sa kanilang mga barko, tonelada ang kasya. Magaganda yung mga pangisda nila. Sa atin, 1 kilo lang, puno na tayo, pabalik na tayo pampang. Di ba? Yun ang ano. Pero ang mangingisda ang Pilipino, pala mantakin mo ngayon hanggang Papua New Guinea pala, umaabot Nakapangisda. tayo. Nakapangisda pala tayo. At doon pala ngayon ang kuhaan ng malalaking isda. Sabi na, kung gaano kalayo ang Pilipinas hanggang Papua New Guinea, pero doon kasi may kasunduan tayo na pwede pala Mga isda. doon. Yun nga. Kaya pala umaabot Kasi tayo. nga dyan sa dagat, Jen, hindi na kasi uso yung panahon ni Nane. Ano ba yung mga pirata dyan? Hindi ba? Na pwede ka na lang dadaanin mo sa dahas eh. Hindi po pwede. Hindi. Negotiations na po ngayon. Oo. Kaya kahit ano man ang mangyari, babalik at babalik tayo dun sa solusyon. Ano solusyon? Hindi po away, hindi gulo, hindi kritisismo, kundi pakipag-usap ng maayos. Hindi patutsadahan din. Hindi. Oo. Ay, mabuti pa itong Philippine Ports Authority, Nelson. Nagkakasundo sila. Alam mo kung bakit? Bakit? Sinimulan na po ng Port Management Office ng Davao ang paggamit po ng Mobile Point of Sales, MPOS. Nito po ikasyam ng Pebrero taong kasalukuyan bilang kapalit ng dating manual cash ticketing system sa Pantalan. Layunin po ng MPOS na mapabilis ang transaksyon, mapahusay ang koleksyon ng bayarin at magbigay ng mas episyente at transparent na serbisyo sa publiko sa unang araw ng pagkapatupad. Nagtalaga ng mga tauhan ang PMO Davao upang tumulong po sa mga gumagamit ng bagong sistema. Yun, technology na talaga sa panahon ngayon eh. Ay, nako. At kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades.
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Ay, huwag kayong maglilipat ha. Meron tayong makakapanayam na napakaganda po nitong paksa na ating pag-uusapan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. You know, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Doon sa ayaw hong lumabas, pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ayan, Nelson, meron tayong mga kapanayam. Nasa linya na ba ng komunikasyon? Ayan, oho. Pakilagay nyo ang buong pangalan para nang sa ganun ay mabanggit natin. Ano, ha? Mahalaga ito, Nelson. Ano? Para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman ukol sa pinag-uusapan natin sa bahagi ng West Philippine Sea, yung arbitral ruling at kung ano-ano pa. Yan. Para po magbigay ng mas malalim na pagsusuri tungkol po sa isyong ito, makakasama natin ng isang dalubhasa. Nelson, ha? Expert po ito sa international relations at geopolitics. Siya po ang Vice President for External Affairs ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute at kolumnista sa The Manila Times. Kilalang-kilala po ito, Professor Ana Rosario Malindog-Uy. Prof. Ana, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Prof. Ana, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen at saka Sir Nelson. At maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin sa programa niyo. Napapakinggan ko po kayo kanina. Ang galing niyo po, alam niyo po. Ang hirap po ng issue na to, pero ang dami niyo nang na-discuss na actually nag-agree po ako at tama po kayo doon. Wala ho ba kayong itatama sa mga naunang sinabi namin? Baka dun sa gwapo tayo. Hindi po, nakikinig po ako. Baka dun sa Tama sinabi kayo natin doon. gwapo tayo, dun sa tututol dyan. Nung sinabi ho ba namin guwapo kami, tutol kayo? Hindi po ako Ayun. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Tuloy ang interview. Anyway, mamana muna. Kamusta po muna kayo? Kamusta po? Mabuti naman po. Ngayon po wala po ako sa bansa, kaya nga po pero sinusubaybayan ko po ang lahat ng mga nangyayari na mga issues ng ating bayan at ano ang mga issues na dapat pong i-clarify tulad po nito. At maganda po sa inyong programa na ngayon ay nai-explain niyo po yung issue kasi Sir Nelson at saka Sir Jen, hindi siya ganun kadali. As in, mahirap siya. Even sa tulad ko po na actually inaaral ko siya, part siya ng aking doctoral dissertation, though I don't really look at the yung geopolitics of it, more economics ang tinitignan ko sa issue na ito. Pero sobrang hindi siya ganun kadali na madali din siyang anong tawag nito? Madali din siyang i-distort. Yung mga facts, madaling i-distort. Kasi nga, mahirap siyang intindihin para sa isang regular, ordinaryong Pilipino. So, dapat talaga constant education ang kailangan dito. Pero kayo ho ba'y naniniwala, Prof, una na ang Pilipinas ay parang ngayon lang tayo nagkaroon ng interest kung ang pag-uusapan ay geopolitics, itong ating pag-aari sa labas ng mga bansa, tapos itong West Philippine Sea.
Kasi mas gusto ata natin yung away ng kapitbahay, away ng ganito. Parang mas doon po interesado ang mga Pilipino, Prof. Ana eh. Oo nga po. Ito nga po yung medyo naiisip ko at nagtataka din ako. Kasi hindi naman, ang mga Pilipino hindi naman talaga siya interested when you talk about foreign affairs. And usually, ang nag-uusap-usap dyan, mga diplomatic issue, foreign affairs, international relations, geopolitics, ay ang mga nasa akademya or minsan siguro kapag may batas na ipapasa is yung mga nasa legislative branch. Opo. Pero ngayon, naging issue siya dahil nga po, medyo complicated ang issue kasi nga mayroong kang mga Pilipino sa loob ng ating bayan na ang ingay-ingay on this issue, ngunit hindi naman na ipapaliwanag kung ano ba talaga ang totoo sa issue na to. So, nadadrag tuloy ang Pilipinas sa mga usapin na to internationally pero hindi naman maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit tayo napupunta doon. Katulad ni Tarela. Actually, Tarela should never speak about these things kasi hindi niya trabaho yan. Ang trabaho niya is pagiging Coast Guard. At saka masalimuot masyado itong issue na to na ang dapat magpaliwanag talaga nito ay ang mga nasa DFA kasi Opo. trabaho nila yan. Kaso ang daming sumasawsaw, may mga kongresista, may mga senador na hindi man nila malalim ang pagkakaintindi pero sigaw ng sigaw kasi ginagamit nila po yung issue para sa kanilang mga kandidatura, lalo na pag malapit ang eleksyon. So, ito yung mga bagay dapat na hindi natin makita at hindi dapat nangyayari. Pero nagiging nagiging issue na siya. And on the other hand po, may isang bagay din talaga na at the moment sa Pilipinas ay nagiging mas maliwanag. Actually po, kung titignan mo ang geopolitics and international relation, because of the advent of what you call geopolitical rivalry or strategic rivalry ng dalawang malalaking bansa, and these are superpowers, China and the United States. And in this administration, makikita naman natin na ang foreign policy ni Marcos Jr. is very much leaning to the United States. So ang nangyayari po, dahil dito sa geopolitical rivalry between the two superpowers, ang Pilipinas nagiging battleground. So itong issue na to, hindi ito issue ng Filipino and China. Issue ito ng Amerikano at China. So ang nangyayari lang, nagiging battleground at proxy ang Pilipinas precisely because ang standing ng Marcos Jr. administration is very much, especially foreign policy-wise, kahit ano pa nilang justify yan, it's really leaning to the United States. So, ang nangyayari, there are pro-Americans who are asserting and using the WPS or what you call South China Sea dispute in this information war against China. Kasi wala ka namang ibang makikita po na issue between China and the Philippines na na mapapag-away mo yung dalawang bansa. Wala ho talagang iba. Ang isang issue lang na maliit naman, if you look at the overall diplomatic relation and official diplomatic relation between the two countries, itong WPS. So, ito ang ini-exploit ng mga Amerikano at ginagamit tayong proxy against China kasi mayroon overall strategic rivalry between the two. Ang problema naman ng ating mga ibang kababayan, hindi nila ito nakikita at ang iba naman, talagang fino-fuel pa nila. Pero ang tanong kasi doon, dapat makita nila na we're being used as a proxy at tayong nagiging battleground ng tinatawag mong information war ng mga Amerikano against the Chinese. So, dapat hindi. Kasi hindi naman tayo superpower po at hindi naman tayo dapat nakikialam sa mga away ng ibang bansa na hindi tayo kasali. Opo. Kaya nga po, naniniwala ako na yung foreign policy ng previous administration na sinasabing, let's be friends to everyone, friends to all, wala Opo. tayong enemy, tapos kapag may conflict of interest with one country, we can resolve through diplomatic, peaceful negotiation. Kasi yun naman po talaga ang dapat. So yan po ang nangyayari sa Pilipinas, sa totoo lang po. At yung WPS or South China Sea issue, ito yung ginagamit kasi. Kaya nga sabi ko, palagi ko may pinapaliwanag na maging mapanuri ang mga Pilipino sa mga issues na ito. Kasi hindi siya hindi siya dapat nasa face value lang. Opo. At hindi ibig sabihin po na pag sumigaw si Hontiveros na atin ito ganun na agad, atin na agad. May ganun So, Opo. yung mga statement ni Hontiveros, Kiko Pangilinan, Diyos ko po. Anyway, Prof. Ana, ito
kayo po bilang isang eksperto, ano ang pwede niyong sabihin sa mga taga-Kalayaan Island Group na kasi na parang nagdamdam sila, feeling nila parang silang ipinamimigay. Prof. Ana, ano po ang comment nyo sa punto na yon? Masyado silang emotional. Opo. Alam mo, yun yung sinasabi ko. That's too emotional. At saka, alam mo, yung mahirap kasi sa mga taong, sorry po yung mga taga-Kalayaan. Ganito yun. Kung hindi nyo naiintindihan yung issue at kung anong mga balitaktakan sa issue na yun, siguro, before kayo mag-react, aralin nyo muna. At dapat nyong tignan kung ano ba talaga ang sinasabi. Tulad, like for example, si Senator Marcoleta, tinatry nilang i-distort yung sinasabi ni Marcoleta, 'di ba? Which is not good and which is wrong. So sa mga tao na tulad ng mga hindi na makakapunta ng Hong Kong, Opo. China at saka Macau. Oo, na reciprocity ang ginamit ng China. Kasi that is a consequence of some actions na uninformed. Pag sinabi mong uninformed, hindi guided ng facts and ng reality. So gumagawa lang sila ng mga hakbang na bravado. Hindi yun kasi malalim ang usapin ng ng Kalayaan Group of yung KIG na Kalayaan sinasabi. Island Group, Malalim yan. Oo, hindi yan basta-basta na pag nasasisigaw lang si Hontiveros na ating yan na ganun na, tapos magre-react ka naman na you will have a resolution saying na persona ng grata ang ambassador ng Chinese Embassy sa Manila sa area na yan. Hindi ganon. Inflammatory po yan. Dapat po kasi talaga, before, hindi lang yan itong mga ganitong ang pananaw ko po ay hindi lang nag-a-apply yan sa mga tao na sa Kalayaan, sa munisipyo na yan. Nag-a-apply yan even sa mga senador natin na mahilig ng political grandstanding, ngunit hindi nila naiintindihan ng malalim ang issue kasi they are not helping the country. They're inflaming and escalating the tension, which is at the end of the day, kahit ano pang gawin po natin, balibalik na rin natin ang mundo. Ang China is our neighbor and you cannot change that for the 100 years from now or even millions of years from now unless po magkaroon ng tectonic plate movement ang Earth. On the other hand po, malaki ang China in every respect, military, economy, and almost and population. So, you have to be realistic and pragmatic in how you gonna approach. Kaya nga po kanina, pinapakinggan ko po kayong dalawa, naniniwala ako dun sa sinasabi nyo at yun din po ang posisyon ko na let's negotiate, let's talk. And then let's see kung paano tayo magkakaroon ng leverage para makuha natin kung ano gusto natin. Kung hindi man natin makuha ngayon, be patient and just do our work. Like for example, yung sinasuggest ni Senator Marcoleta, kailangan natin i-register yung mga coordinates, gumawa ng mapa ang NAMRIA. Oo, NAMRIA. Kasi yun ang mga tinatawag mong homework na magagamit mo siya pagdating ng araw na pwede, na, halimbawa, magkikipag-negotiate ka, gagamitin mo yan na, nag-submit na kami, malinaw yung ano namin, yung sinasabi namin, ito yung coordinates, ito yung mapa namin, ito'y may batas na sa legislative branch, mayroon kaming batas dyan, ganyan. So, mayroon kang weapon to use when you negotiate. May it be bilaterally or even multilaterally within ASEAN and even internationally within the UN. Yun yung beauty ng sinasabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na patuloy na tinitwist ng iba dyan. Na hindi nila naiintindihan na when you say right, yeah, you have the right, let's say, exclusive economic zone, EEZ. But that is just a right. It's another thing to claim that right. How would you claim that right in exclusive economic zone in the disputed area? When you have other states like Malaysia and China and Vietnam on the other hand, which is the strongest claimant state in South China Sea, na nandyan sila disputed and they're also saying na amin yan. Or exclusive economic zone namin yan. Di nagkagulo tayo nun. So ibig sabihin, Pilipinas versus all of this? All this country, wala na. Asan na yung tinatawag mong diplomacy and negotiation? Prof. Ana? So, yun yung importante po. Si Nelson po. Nelson? Ito nga po ang development. Kasi ang Malaysia ay nag-file na rin ng formal protest. Laban naman dun sa dalawang batas natin, domestic, itong Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Paano ang gagawin dito, Prof? I think ito pa nga po ang ano ko dyan,
Ginoong Nelson kasi hindi ko alam kung ang Malaysia lang ang nag-file ng opposition against the two recently passed laws ng Pilipinas. Even I think Vietnam, hindi lang sila maingay. So we need to check on that too. Yes. Pero sa akin kasi, nag-file sila ng opposition or nag-lodge sila sa UN siguro. So wala kang magagawa doon kasi sa kanila yon, bola nila yon. However, on our side, we have to accept, yun nga sinasabi ko, we need to look at the issue kung paano natin ini-negotiate yan sa Malaysia. Na yung Malaysia, makikita yung point of view natin, pero hindi natin kailangan makipag-away. Ganun talaga siya. Pero at saka, you can do it within ASEAN level. Kasi ang Malaysia is a member of ASEAN. At tayo naman po ay member ng ASEAN. Sa ASEAN, dialogue and negotiation ang ginagamit para magkaintindihan ang mga ASEAN countries. So, actually po, kung titignan mo, mas madali makipag-negotiate sa Malaysia on this, even though may opposition sila. Kasi nga po, ang Malaysia is a member state of ASEAN. So, ang mga countries sa loob ng ASEAN ay parang, we're part of ASEAN family. So, each of this country consider na the Philippines is a part of the family of ASEAN. So, mas madaling makipag-negotiate dyan. So, sa akin, at the end of the day, wala kang magagawa kung mag-upo sila. At wala ka rin magagawa kung mag-file sila ng opposition sa iba-ibang level na like UN. The only thing that you can do is acknowledge na nag-file sila and then work with them, negotiate with them. Pero ganito po ang gusto kong sabihin din na emphasize when you talk about negotiation. Iwasan natin ang tinatawag nating megaphone diplomacy. Ayun. Kasi pwede naman pong quiet diplomacy or silent diplomacy. Nakikipag-usap ang ating mga diplomats, nakikipag-negotiate sila para magkaintindihan yung dalawang side at maybe we can settle some kind of agreement and delimitation. Pero dapat po, hayaan natin gawin ang trabaho ng mga diplomats natin, ang negotiators, na hindi naman kailangan maging megaphone yan at lahat na lang isisiwalat mo sa media at nagkakagulo at hindi naman naiintindihan ng lahat. So, nagkakagulo-gulo kapag you use megaphone diplomacy. At yan ang ginagamit ng mga tulad ni Tariela. So, tignan mo po ang impact niyan sa relasyon natin with China. It's very worst at the moment, very challenging, at ang ating ekonomiya din ang nagsasuffer dahil sa hindi ganun katibay at kaganda na relationship with China because of this megaphone diplomacy po. So yun ang dapat nating iwasan po. Alam ko po, nag-research kayo dun sa mga sinasabing coordinates ng West Philippine Sea na sinasabi nila, hindi, bakit tayo gagawa ng coordinates ng West Philippine Sea? Meron na yan, na-submit na nga eh. Ano po ba yung resulta ng research po ninyo, Prof? Hindi naman po coordinates ng exclusive economic zone, continental shelf, and all of this. Ang sinasabing na-submit, baseline po yun. Magkaiba po ang baseline. Marami po ang, yun po. Iba po yung tinatawag mong maritime coordinates na pinopoint out ni Senator Marcoleta na kailangan natin mag-submit. It's true, we are not really asked or required na mag-submit or obliged. But it's still there in UNCLOS na because the area is disputed, para maliwanagan yung ibang claimant state, mag-submit ka ng ang geographic coordinates mo na malinaw. Kasi pag nakita yan ng ibang claimant state, alam nila, ito pala yung sinasabi ng Pilipinas, ito pala yung sinasabi ng ito pala ang kanilang tinatawag na EEZ, ito pala yung kanilang continental shelf, ito pala yung contiguous zone, ang baseline nila. Kasi ang baseline lang naman ang tinutukoy nila, nag-submit nila by virtue of yung law na pinasa eh. Hindi naman po yun eh. Hindi lang naman ang baseline. Ang sinasabi po tawag nito, dapat mag-submit tayo, mamaya kasi ang dami ko pong papel na nakaano sa akin, ngayon, na nakaharap po sa akin, doon sa tinatawag nating Division for Ocean Affairs and Law of the Sea of the UN, and sa UN Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zones. And maritime zone po, yun pong sinasabi nyo kanina, EEZ, continental contiguous zone at saka continental shelf. Isasubmit natin para lang masabi na,
mayroon kami nito ha, o kayo claimant state, tignan nyo, o UN ha, pero the UN has no power, the UN Secretary General's office or even itong Dualos, wala silang kapangyarihan na mag-determine na sa'yo na yan. Kasi at the end of the day po, disputed talaga siya. May overlapping claims ka. Pero ang maganda lang po doon is may documentation ka na magagamit mo na, excuse me, the Philippines submitted na ha sa UN Secretary General ng aming Geographic Maritime Zones at saka nandyan na yan sa sa Dualos. So, wag niyong sabihin na hindi namin ginawa. O sige, tignan mo kung ano yung sa inyo. Ano ba yung nyo? Geographic Maritime Zone nyo, Malaysia. Ito yung sa amin. So, pag nag-negotiate kayo, o paano ba natin ito i-settle? Kasi nag-overlap. Meron ka bang proposal? Ganun siya po eh. At saka magagamit din ito kung in the long run, in the future, may balak tayo na, halimbawa, may balak tayong pumunta sa ICJ, yung tinatawag nating International Court of Justice. Court of Justice. Opo. Tapos magsisettle ka ng then settle mo yung maritime issues mo or sovereignty issues mo, territorial sovereignty. Magagamit mo yan eh. Lahat yan magagamit. Because these are documentation na sana po ginagawa ng mga official ng gobyerno natin na dapat nagtatrabaho on this. Sila kasi yan eh. Trabaho yan eh. Paperworks yan. At saka trabaho yan dapat. Like for example, ng DFA. Actually, DFA has to do this. At saka, pwedeng i-reinforce yan ng ating legislative branch. Yun ang pinupunto at yun ang importante na sinasabi ni Senator Marcoleta kasi ganito lang kung kasimple yan. Kung usapin lang naman na simple. Tayo mga Pilipino, aware tayo kung anong kiniklaim natin na atin. Aware tayo doon eh. Hindi na naman po natin kailangan i-convince yung sarili natin. Opo, But the tama. problem is, you need to convince the world. Iyon. Because the world does not recognize WPS. The world does not recognize our claim. The claimant state does not recognize our claim. So what would you do? You don't need to convince us. You need to convince these people Tama. from Malaysia, Taiwan, China, and the international community na, hey, the Philippines is claiming this. This is our EEZ. Even though it's disputed, this is our EEZ because we already have defined this in our coordinates and blah, blah, blah. Ganun ho, we need to convince the world. We need to convince other claimant states. We don't need to convince ourselves kasi tayo, alam na natin yon at inaaral na natin yon. Opo. Ma'am Yung Ana. punto ni Opo. Senator Marcoleta na pilit nilang dinidistort. Ma'am Ana, maglalambing kami sa inyo. Pwede ba tayo magkaroon ng part 2? Kinapos lang kami ng oras eh. Yes po, yes po. Ma'am, Yes, please sir ha, po. please. Opo. Nabitin Opo, kami. opo. Hindi kasi namin alam na nandiyan na pala kayo sa line. Dapat tinawag namin kayo ng maaga eh. Ma'am, please ha. Opo, medyo Opo. pasensya na po kayo Opo, pero sir. magpa-part 2 tayo, Ma'am Ana ha. Prof, please. Opo, sir. Pero bigyan na natin ng Salamat assignment. po. May assignment, ano? Prof, yung Lalambing tayo, maglalambing. para pag sa tinalakay natin ay alam nyo na, paano ba natin imamapa yung Opo. West Philippine Sea na isasama mo yung KIG Oo. na hindi mo lalabagin ang UNCLOS. Kasi nasa labasan ng ng ating EEZ. Ma'am Ana, please ha. Opo. Opo. Papagalitan kami, mag-overtime na kami. Ma'am, Salamat bye-bye po. po. Sa susunod pa. Thank you, Ayan na po. thank you po, Ang atin pong nakapanay, part 1 pa lamang po ito. May part 2 si Professor Ana Malindugoy, isa pong geopolitical analyst. Nako, salamat po ng marami. Magbe-break pa po. Magbabalik ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net 25 cm. Pagkatapos ma-scan, piliin po Net 25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. At ngayon, nasa may segment tayo. Ay, yun. usapang matino tayo ngayon. Matino yan? Yes! Ba, sigurado ha? Ay, opo. Panoorin natin, Attorney Rowena Guanzon. Magandang hapon po. Attorney Rowena Guanzon po ang inyong lingkod. Ngayong hapon ay may bisita po tayo. Walang iba kundi ang ating batang congressman, Paulo Marcoleta ng Sagib Party List. Good afternoon, Congressman. Welcome. Good afternoon po, Attorney Guanzon. Ang Thank you topic po. ko natin ngayon, Kong, is the impeachment again. Sinasabi ko, impeachment 2.0 versus VP Sara. Okay. Ngayon, dahil napagbotohan na po dun sa House of Reps ang impeachment versus BBM, ano naman po ang stand nyo doon? Kahapon po, dinismiss po through a committee report yung impeachment complaint versus PBBM.
Sa But akin, that was expected. yes, siyempre, overwhelming po yung yes ng majority at mga ilan-ilan lang po kami na nag-no. At sa akin, isa po ako sa nag-no. Ako naman, hindi naman ako pro-impeachment. Hindi naman ako nagkukumahog na impeach si President. Ang akin lang, I voted no because of the procedural flaws that I spotted during the hearings ng Committee on Justice. Masyadon lang tinaas yung threshold nila. Madam Speaker, my dear colleagues, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Ako po ay bumoboto ng no sa committee report na ito dahil sa pasya ng komite na gawing mahirap para sa ordinaryong mamamayan ang proseso ng impeachment. Ang kanilang pasya ay nagsilbing harang sa halip na mabigyang daan ang pagsagot sa hinaing ng maraming Pilipino laban sa pamumuno ng Pangulo na nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Ang proseso ng impeachment ay dapat manatiling abot kamay sa ating mga kababayan. Marahil ang isa sa mga pinakasagradong tungkulin ng pamahalaan ay ang magbigay ng patas at walang kinikilingang hustisya para sa lahat ng mga mamamayan nito. Hindi lamang ito kawalan ng panig o neutrality kung hindi ito ay ang pagpanig sa hustisya mismo. At ang sawari ko ay tila paimbabaw na hustisyang mayroon tayo ngayon ay siyang pinaka nakakabahala. Ibinasura ng komite ang mga impeachment complaint batay sa boto ng mga miyembro nito na insufficient in substance ang mga complaints. This sufficiency in substance requirement is met if there is a recital of facts constituting the offense, charge, and determinative of the jurisdiction of the committee. Sa talakayan pa lang ng komite, hindi na magkasundo ang mga miyembro sa kahulugan ng recital of facts. Ang komite mismo ay hindi magkasundo sa definition ng ultimate facts na siyang mismong usapin sa pagdetermine ng sufficiency in substance. Ang mga nag-endorso ay nagpahayag na dapat ang mga facts, kung ito man ay maging totoo, kapag umabot sa paglilitis na sa impeachment court ay dapat na umayon sa reklamo laban sa impeachable officer. Unfortunately, this line drawn from the discussions reflected a difference in understanding among the members of the Committee on Justice. Mas mainam na sa impeachment court sa Senado, timbangin ang katotohanan at kabuuan ng ebidensya, hindi sa Justice Committee. Masyadong mataas ang requirement na hinihingi ng komite. Inahilin tulad ng komite sa isang legal proceeding ang paghahanap ng statement of facts. Ang naiwang tanong sa usaping ito ay kung in-apply nga ba ng komite ang tamang threshold o standard nung idineklarang hindi sufficient in substance ang mga complaints. Isinantabi ng komite ang mga complaints at kaakibat nito ay isinantabi nila ang pagiging political process ng impeachment na dapat bukas sa lahat sa mga abogado at hindi abogado. Ang pasya ng komite ay walang pagpapahalaga sa tawag ng ordinaryong mamamayan para sa pagpapanagot sa mga public officers. Colleagues, Article 11 of the Constitution vests in this House the solemn duty and the exclusive power to initiate impeachment. That power is not to protect any person. It is to protect the Republic. It is to ensure that when serious charges are pleaded with a factual recital, the constitutional process moves forward to the proper forum where truth can be tested with due process. Let us not adopt a dismissal built on the wrong threshold and let the constitutional process proceed in the matter the Constitution and our own rules command. With this, I vote no on this committee report. Maraming salamat po, Ginang Speaker. Ang kailangan lang naman for sufficiency in substance, mere recital of facts. Yes, and the grounds. Yes. Masyado pong tinaas nila yung standards nila to the point of weighing the evidence na Oo. Parang husgado na sila. Opo. Dapat po yun tinatalakay sa impeachment court sa Senado. Oo, kasi panghusgado yun, ang ebidensya. Opo. Dito, form and substance lamang. Ibig sabihin, kompleto ba ang impeachment complaint? May verification ba? May may grounds na nasa Constitution? Opo. Pumasa naman sa sufficiency and form dahil verified naman daw po yung complaint. Sa committee? Sa committee. Substance, talagang matigas ang mga miyembro ng justice na hindi magfa-fly yung mga ganito.
na affidavit, sabi niya. Bakit sila ang nag-uusga? Wala pa namang butuhan sa as an impeachment court, the Senate. Wala Opo. pa naman. Nagmistulang legal proceeding yung Justice Committee. Siyempre, what do you expect with Congresswoman Luistro? Hindi ba? Opo. Talagang very loyal yan kay Martin Romualdez at kay BBM. Di ba? Opo. Pero, yung tingin ko dyan, Kong, na kunyari lang, they are complying with the due process requirement ng Supreme Court kasi napahiya na sila doon. Opo. But this time, kumbaga, baligtad yung pagiging, strict nila. Sa akin po parang it's just a mere accommodation para lang hindi masabi na talagang haharangin nila. Yun. So, expected naman yun mga kababayan. Pero, ang baseline talaga na ang mga lahat ng mga pagsusuri natin sa ating mga congressmen at congresswomen dito sa impeachment ay kung tayo ba ay naniniwala sa kanila. Do we trust them to do the right thing and to do what is right by the Constitution and the Supreme Court rule? So, sa akin, di naman yun kung surprise, pero siyempre, dapat malaman ng kababayan natin, di ba, na talagang ang pagka-istrikto naman nila this time ay para mapaboran si BBM. Yun po ang tingin ko dyan. At saka, hindi po yun ang layo ng ating konstitusyon, Attorney Guanzon. Ang sabi lang ng konstitusyon, any citizen can file a complaint. Ibig sabihin, hindi kailangan masyadong legalistic tong complaint na to. As long as it complies with the basic requirements. Yes. Masyado lang tinaas ang threshold Oo, OA naman ngayon. Opo, ibang klase. OA naman ngayon, Chairwoman Luistro ng Justice Committee. Pero palagay nyo, ano ang nangyayari naman sa impeachment 2.0 nila versus Vice President Sara Duterte? Opo, Attorney Guanzon, ako'y nakikiramdam din pag kami ay nagmemeryenda sa South Lounge. Nakikita ko yung yung kanilang mga Body language. opinion na parang ayoko na. Ayokong mangyari yung nangyari noong 2025. Pahiya sila. Alam naman natin yung backlash nung mga pumirma yung iba hindi na nakabalik. Oo. Opo. So, Dahil sa galit ng tao. Kaya medyo nagdadalawang isip po sila kung sila isusuporta pa sa impeachment versus VP Sara. So ito yung pagkakaiba kong Paolo, na 2 years na lang mag-election na sila uli. Opo. At yung mga kababaeng mga tao nila sa distrito nila, at hindi lamang yan, mga taong in general, because of social media, ay binakbakan sila. Opo. Kaya parang kung sa Bisaya pa natagamba. Ano po yung tagambak? Tinamaan sila. Kaya parang nadala sila. Ganon. No? So, ako I believe that na being politicians, and many of them are really beholden din naman sa kanilang speaker. Pero ngayon, nag-iba ang storya. Kasi hindi na speaker si Martin Romualdez. At Correct. wala nang, kung totoo, ang sinasabi ni Secretary Dizon na wala nang allocable sa mga congressmen. Ibig sabihin, wala na silang pagkakitaan ng kickback nila. Ang sabi nga po nila, may nagsabi sa akin, bumulong lang sa akin po isang chairman ng isang committee sa House. Okay, maingay, sabi niya. Walang perang gobyerno. Walang cash. Siguro wala rin silang iaalok sa mga kong para i-endorso tong... Oo, unlike before. Oo. May nagsabi sa akin na pinatawag sila. It turns out na FLR for later release din po lahat ng Oo. pinangako sa kanila. For later release, pinangako sa kanila mga incentive Oo. para pumirma. Tapos inabutan sila ng flood control scandal. Ayun. Hindi rin sila na for later release. Wala nang no release. No release at all. No release. Kasi kung maniniwala po tayo kay Secretary Vince Dizon, wala na daw po allocable sa mga congressman ngayon. 0 pork barrel sila. Ang mga nakalaan sa distrito nila ay
ilalagay na po at papagawa ng DPWH in coordination with the LGUs sa mga city at mga munisipyo at probinsya. Ngayon, magandang balita yan, Secretary Dizon, kung tutuhanin nyo. Kasi alam nyo naman na ang DPWH, kahit wala pa mga congressman, ay nakikikickback po mga officials dyan. Di ba? Kaya po kayo nahirapan dyan sa pag-imbestigan nyo sa DPWH dahil yan po sila ay nagpapasok na ng kanilang kakikbakan at mga kontraktor simula pa doon sa National Expenditure Program na sinasabit nila sa House of Reps. Hindi ba, Kong Paolo? Opo. Ngayon, medyo nag-iingat na sila dahil nakabantay po ang taong bayan. At dahil sa yung ginawa po ni Congressman Libiste na isiniwalat niya po yung Cabral Files, nakita nila ang allocables ng bawat distrito ay umaabot ng 3 billion. Wow. 1 to 3 billion. Kahit maliit ka lang na distrito. Pero ang kay Sandro Marcos ay 5 billion or 8 billion. Siyempre, pag malapit ka sa kusina, ibang ano mo. Oo. Pag ikaw ay malapit sa kawa, di ba? Oo. Iba naman yun. At si Martin Romualdez ay 8 billion din. Opo. O, ano na po nangyari dyan sa, may pet peeve ako dyan, si Edwin Garjola. Pumapasok pa po ba yan? Yung CWS party list na tong traktor? Minsan nasisilayan ko po, minsan nagpapakita rin po sa plenaryo. Pero siya po yung may ICI investigation at na-frozen yung kanyang assets, di po ba? Opo. So, hindi pa pala siya nakakasuhan. Kaya siya pumapasok pa. Yes po. At nung pumasok si Martin Romualdez ay talaga naman nag-swarm sila doon May mga Martin, sumalubong po sa kanya ron. Oo, siyempre. Yung iba naman po, nasa malayo, nag-iisip, lalapit ba ako o hindi? Oo, kasi siyempre may camera, di ba? Oo. At saka isipin ng mga ito kung presidential ang election sa sunod. At kung mamarkahan din sila, sakaling manalo si VP Sara, malaking problema nila. Palagi ko gano'n ang mga galawan dyan Yung tentative na sila ngayon, hindi sila sure. Opo. Kung sila ba ipipirma o hindi. Nakikiramdam na po sila. Yes. Kasi ayaw nila magkamali sa desisyon. Kasi pag sila na-label na ganito, they will suffer the consequences come 2028. Of course. Kailangan mag-ingat sila. Of course. In a presidential election, masyadong fierce ang politika. At dati, sa 2025, ang machinery talaga ni BBM at ni Martin Romualdez ay ang mga congressman. At sa aking palagay, ginamit nila ang budget. That's why, itong mga ayuda, worried ako dyan, Kong, na yung mga ayuda na yan ay ganun din. Ibibigay din ni Secretary Gatchalian sa mga congressmen na kaibigan niya at sila ang mamimili na naman ng beneficiaries. Yan pong worry ko dyan ko, Secretary Gatchalian, sana po hindi magkatotoo at sana hindi rin totoo at hindi nyo i-tolerate yung mga narinig ko na may mga senador dyan na sinireserve yung kanilang mga ayuda para sa 2028 release. Pwede pala yun, Kong? Yung hindi nila mabigay ayuda this year, next year, pwede pa nilang ipamigay? Dapat hindi po pwede yun. Oo, di ba? Kasi ano yun, carry over? Savings yun Dapat it should be reverted to the treasury. The National Treasury. Lalo na po na deficit tayo every year. Hindi po ba? Tsaka I think, alam nila mga congressman na kahit na tumalab pa ang kanilang complaint kay VP Sara ay matatalo rin naman sila sa Senado. Palagay mo may nag-iisip din ng ganon. Opo. Kasi VP Sara needs only 8 votes to defeat an impeachment. And right now, she has maybe 9 votes, thereabouts, kahit absent po si Senator Bato. Kasi kahit absent si Senator Bato, ang balita ko, nakakapirma daw siya ng resolusyon Opo. Ibig sabihin, nandito siya. Nagda-drive-thru yun para pumirma po No? Oh, drive-thru. May drive-thru. Yes, may drive-thru. drive-thru pala ngayon na pirmahan, which is very smart. So, ito naman ng mungkahi ni Sandro Marcos na no work, no pay. Yung absent, walang sweldo. Palagay mo, tanggap ng mga congressman yun, Kong? Well, he has to define ano ba yung no work. Yung iba kasi magpapakita lang doon. Tapos after a few minutes, magyayayaan na, siesta, happy hour.
Nakatingin na lang sa sa screen. Hindi naman po sila magbababad dun eh. Nagpa-attendance lang. Bumoto ng konti, after ng botohan, magyayayaan na. So, in other words, papapel lang. Papapel lang. So, sinabi ko nga, Kong Paulo, Abal, do you want better, Sandro Marcos? Huwag na lang swelduhan ang mga congressman at senador. Total deficit naman tayo. Wag muna. Wag mo na. Magtiis-tiis. Sa Venezuela, half na lang ang salary nila ngayon. Di ba? Kaya, palagay ko, magandang balita yan. No. Do you think that will be acceptable to the congressman? Ewan ko kasi mahirap i-sustain yung lifestyle ng iba eh. Ayun. Nakatikim na kasi ko ng million, billion. Kung biglang puputulin mo, baka kung ganyan lang, huwag na tayong tumakbo. Abay, Sabi maganda. Sa akin, okay to Yes. Sa akin, okay to. Na ang congressman po, kung wala po silang sweldo o kaya per diem na lang sila, no? Per diem na lang sila, bawat attend na lang, no? Tsaka ang attend na may time in, time out, no? Kung ganyan, makakasave po talaga ang gobyerno. Ilang bilyon kaya ang pangsweldo lang dyan? At saka yung allocables, kung inabolish na po yun, sabi nila, ba't pa ako tatakbo wala na akong pagkakakitaan. Yun. So, Yung matitino na ang tatakbo niyan. yes. At, siyempre, mamimili na po kayo ng mga honest at may mga ganito, utak, no? Para mag-focus na po mga congressman at congresswomen sa legislation at paggagawa ng mga mabuti at tamang batas, lalo na para sa ating ekonomiya. Nakita na natin ngayon, Kong Paulo, na ang impeachment is very divisive. Nakahati po ang mga Pilipino, ang tao. Ang iba, gusto talaga ma-impeach si Sara dahil gusto nila, mawala na siya sa eksena, may chance na sila. Opo. Kaya, hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So, do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Dati never again. Ngayon together again. Together again. Diba? So, Together again. sana po mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat bang bigyan ng kredibilidad? Dahil kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign, which is an indication for me na meron na nga sila
meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate, itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party, pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin, na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pa nga sakripisyo sa akin. May mga kilala kong ginahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, sinasabi ko sa generation na ito, yung generation nyo ngayon may kalayaan dahil yung generation ko na mga tatay at lolo nyo ay nagsakripisyo para maibalik ang freedom nyo at kalayaan nyo. Kagaya ng tatay ko at nanay ko, lumaban sa Hapon sa World War II para po sa kalayaan ng generation ko. Ganoon naman ginawa namin ng martial law para sa next generation namin. Tapos ngayon, ganoon na naman ang gagawin sa atin ng BB Marcos gang. Kaya kailangan po talaga kung na ipagpatuloy lang natin ito. Lagi po tayo magsuri sa ginagawa ng ating gobyerno under BBM. Kasi sa ngayon po ay hindi niya kayang iangat ang ekonomiya. Inflation rate is up. Opo. Mas mataas ngayon ang presyo ng bilihin. Unemployment is up. Opo. 2.4 million, 2.26 million Filipinos have no jobs. And our GDP is the lowest after 14 years. Oh my. Kahit nung pre-pandemic, mas mataas pa yung pre-pandemic output. So, ibig sabihin, may problema po talaga tayo. Isa po sa dahilan dyan, yung massive corruption niya sa infrastructure kickbacks. Opo. Dahil po sa backlash noon, ay hinay-hinay na ngayon ng gobyerno sa pagkukonstruksyon. Opo, tsaka wala nang gusto mag-invest sa bansa natin. Natatakot. Yun. Foreign direct investment down by 40.5%. It's only now at $500 million compared to $6 billion during the term of Duterte. At sabi nga po nila, yung mga nakulimbat, sana kung ginagastos dito sa bansa natin, okay pa sana yung economy. Pinambibili ng mga villa sa ibang bansa Not jet plane. Oo. Kagabi, Kong Paulo, dun sa Spring Festival Chinese New Year, punta ako doon kasi alam niyo na may dugo akong incheck, both on my mother and father's side. Guan on my father's side, Kaohsing on my mother's side. Hindi lang halata kasi hindi ako masyadong maputi. Chinese mestiza pala kayo? So I have Chinese blood, but I also have indigenous Magahat blood. So ang nandun ako, ang sabi sa akin ng mga negosyante doon na Philchay, alam mo ma'am, ang masakit pa, yung mga negosyante na Filipino-Chinese o kaya Filipino-Canadian o ganyan, ay hindi na dito mag-i-invest. Dinadala na nila ang pera nila sa labas, doon na lang sila mag-i-invest. Kahit sa stock market, doon na sila bumibili sa labas ng stocks. Talaga pong useless na. Wala na pong pag-asa ang stock market natin. So isa pa yan, Kong, na dapat alam ng mga Pilipino na ang corrupt na gobyerno ay talagang magdudulot ng kahirapan Opo. sa ating mga kapwa Pilipino. It will surely affect investor confidence. Which means wala tayong bagong mga paktorya, wala tayong bagong mga negosyante, at wala tayong bagong mga trabaho. Opo. Kaya po, ang unemployment ngayon ay around 2.26 million Filipinos. Can you imagine? 2.26 Filipino families have no jobs, have no assurance na may pagkain po sila sa mesa nila ng 3 meals a day. At ang solusyon ng gobyerno, AX na lang. Tupad. Mag-antay na lang ng ayuda.
instead of generating jobs and employment, yun ang band-aid solution ng gobyerno. Ilang bilyon po yung kung? 56 billion. Kung pinasok mo lang nila sa sa development and business generation. Yes. Opo, dapat capacity building, mga ganyan. Kaso political po ang kanilang ang target nila dyan. Opo. Is that the people, because they're given free, sa sunod na eleksyon, ay sasabihin lang, ay, galing-galing ng mga tao ni BBM. Doon ako boboto. Yes. So, yun mga kaibigan, ang problema sa administrasyon na ito is ganito lala ang problema ng Pilipinas. At more than 50% ng mga Pilipino nakakaranas na ng gutom sa 2.26 million na walang trabaho at sa taas ng mga bilihin. Ang solusyon lang ng BBM administration ay sinasabi ni Kong Paulo Marcoleta, band-aid. Pansamantala lamang itong mga ayuda. Kaya magbantay po tayo, lagi po tayong mag-report ng mga korupsyon sa inyong mga lokal. Pwede naman po kayong gumamit ng inyong mga video kung kayo ay magre-record ng mga substandard o mga sira-sirang project dyan sa inyong mga bayan. Maraming salamat, Kong Paulo Marcoleta. Salamat din po, Attorney Gonzon, sa pag-imbita. Pleasure to have you around. Pleasure Until is next mine. time, Attorney Rowena Gonzon po, ang inyong lingkod. Marami pong salamat, Atty. Rowena Gonzon, at ang kanyang panauhin, Congressman Paulo Marcoleta. Yan, ng Sagip Party List. O paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at bukas alas 5, 100%. Bye!